Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ang ating pag-uusapan po, yung topic natin ay iiwanan natin ng may patanong na kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges or winnings in life, positive or negative? Ayan, ang reading po natin na ito ay mag-a-apply sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Ito pong reading natin is combination of tarot and astrology. Huhugutan natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na taskmaster planet or planet of challenges. Ayan, bilang yan yung topic natin. Maaaring meron lang po akong ma-share din sa inyo na ilang info in regards dito. Okay. Aries energy na tayo. Finally, kayo ang aking last sign na kakaharapin. Eto na, timing lang talaga. Aries, anong kailangan yung marinig? Ano nga asahan nyo in the next 2 years, 2026 to 2028? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito na maaring makapakinig. Guidance. Aries, guidance message. Hindi kailangan katakutan o laliman ang mga bumabagsak. Guidance lamang po ito. Sandali. Ayun na. Tayo po ay live na live. Andun may mga nakalatag na baraha. 6 of Cups, reverse. 5 of Wands, the Death card. Hindi kailangan katakutan, laliman. May kalakip lang po na mensahe ito. Isang indikasyon. Kapag yan ang bumabagsak, na patuloy kayong dumadaan sa transformasyon. Ilang changes na very normal. Sabay lang kayo dyan. Okay. 6 of Pentacles, Knight of Wands. Sige, gusto ko pang kumuha. Bunot na lang tayo. Ace of Cups. Aces, both in reverse. Pasok na natin agad, no? Medyo low-key lang yung energy ni Moonshot kasi medyo napagod ako sa nadala ko sa ilang readings before your sign, Aries. Pero ilalaban natin ito. Ipapasok ko na agad si Saturn, yung nabanggit ko kasi siya yung tinatawag na planet of challenges. Saturn, guys, just entered your sign, Aries. Yes, nag-transit na po siya sa inyong mga sign. Nito lang. Last month lang. Wala ako nagkakamali. And it will stay in your sign, guys, until 2028. Yun na nga yung topic natin, 2026 to 2028. Yes. Again, Saturn po, siya yung tinatawag na planet of challenges, difficulties, struggle. Alam ko parang medyo parang mabigat yun, Moonchild. I will be honest, yes, maaring makaramdam kayo sa mga susunod na yugto na ito or punto sa inyong buhay ng ilang bigat. Medyo bigat, kasing bigat ni Moonchild, huwag naman, Pero, ito yung yung ilang, ito napaka-normal naman guys. Hindi nyo kailangan laliman or ano pa man. Yung ilang obligations po, responsibilities. Maaring maraming pwedeng ihain sa inyo na hindi madadali ang universe. At this is something laban na kailangan yung malagpasan, mapanghawakan. Bakit ba kayo binibigyan ng ganyang klaseng laban? Bakit ako na naman to, Moonchild? Kasi meron kayong lakas. The strength card ay narito. Meron kayong kakayanan. Lagi niyong isipin na ang lahat po ng bagay ay naka-align. Nakalaan na. Tadhana na. Nakaharapin ang dapat kaharapin. Yes, para rin po yan saan? Sa higit niyong ikatatag, ikatitibay. Actually, itong pag-transit ni Saturn sa inyong sign, hindi man kadalian. Maaring merong mga bigat man, may ilang dalahin, may ilang extra responsibility sa inyong mga balikat dyan at medyo masakta ng ilan, mapagod, mahirapan. At the end of this transit, guys, 2028, claim na natin. Pero itong ilang bigat na ito, again, once na umalis na si Saturn sa inyong sign, parang wala na kayong ibang hindi pa kakayanin.
sa buhay. Matas man kayo, mabilis na lang yan. Kayang-kaya nyo na yan. Ikaw pa ba, Aris? Andito yung enerhiya sa inyo na magampanan ang ilang obligasyon. Bakit ka ba binibigyan ng inyong mga boss? Halimbawa, maring may ilang demands po. Demands sa paligid na kailangan ganito, ganyan. Yes, na wala kayong option, walang choice kundi ang gawin, sundin. Hindi man madali, pero mapangahawakan ha. Actually, it could be a stepping stone, guys. Itong paghihirap na to, itong challenges na to, a stepping stone para sa higit nyong ikatatagumpay. Yes po, meron at meron kayong matatapos. Everything is temporary. The death card, yung mga hindi madali na pwede nyong pagdaanan in the next coming months, Aries, yung challenges ng buhay. Matatapos po. Malalagpasan nyo. Umangat na si the death card. Sabay lang kayo. Huwag nyo bigyan ng control. Patuloy lang kayo mag-show up. Paangatin nyo yung natural nyong kakayanan. Ayan, yung ability nyo na mapanghawakan ng mga sitwasyon. Huwag pagdududahan kung ano yung pwede nyong magawa. Again, walang ihahain sa inyo ang inyong mga boss, ang nakatataas, na hindi nyo kakayanin. Alam nila na kaya mo, may strength ka, kaya nila ihahain sa'yo. Ihahain ng universe sa inyo. Kasi alam niyang magagampanan mo. Diyan ka po higit na pagtitibayan ng buhay, guys. Or, ito na yung pinaka-advice. Napakagandang pagkakataon ito, Aries, na mag-focus ka na ma-build yung sarili mong strength, yung inner strength na meron ka, yung katatagan. Higit mong mapaangat sana yan in the next 2 years, the strength card, meron kang lakas. Hindi madali, walang overnight success, pero dinidisiplina ka po ng buhay or higit kang didisiplinahin sa ilang pagkakataon ito. Life in general to, guys, since again Saturn right now is in your sign. Pero along dito sa bumabagsak sa inyo, more on work. Actually, andito na lahat. Relationship, money, pero everything is temporary, malalagpasan, mapapanghawakan. I-allow nyo lang ito. Tanggapin, yakapin, at higit kayong magiging matatag, mature kung mag-isip. Yes, si Saturn, masculine energy, nasa inyong sign, higit kayong magiging parang yung energy ng pagiging leader nyo, yung leadership role nyo, higit pong mapapaangat, or kailangan paangatin, maybe yun yung pinaka-advice, yung pagiging boss-like, yung energy, kaya nyo to. Okay? Una't huli, ang pinaka-mantra nyo sa mga susunod na yugto na ito in your life, 2 years, guys, ay yung kumpiyansa na kayo ay merong kakayanan. Okay? Be confident na magagampanan ang obligasyon na pwedeng ihain ng taas. Mailang laban, guys, na maaring unahin na natin. Ito pa, dito tayo sa ilang challenges. 3 of Swords, the 6 of Cups, 6 and 6. Okay, anything connected po sa past. Maaring ito na, may papuso. For some of you, tayo po ay general reading na dumaraan, or dadaan sa ilang pagsubok pagdating sa love. Meron bang third party, third wheel situation na ganapan sa inyo or miscommunication, misunderstanding, ganito lang naman yun, walang perfect na relasyon. Okay? Once na, again, malagpasan nyo itong challenges na ito, wala na kayong hindi pa kakayanin. So, ngayon pa lang, panghawakan nyo yan, labanan nyo, huwag kayong magpapatalo sa ilang pakiramdam nyo na parang katapusan na ng mundo, the death card ay narito. Hindi pa. Patuloy kang manlaban, Aries. Paangatin mo yung fire in you. Okay? Na marami ka pang pwedeng magawa. May matatapos ka. At sa huli, uulitin ko, panghawakan nyo to, guys, ha. Umaangat kayo. Maaring mag-level up kayo. Angat yung inyong mga imahe. Higit kayong may inspire or magiging inspirasyon sa paligid. May pag-level up, may pag-increase. Pagdating sa inyong mga possession, marirecognize kayo. Hindi mababaliwala yung pagtitiis nyo sa relasyon man o trabaho po. Pero,
If ever, andito kayo sa hindi kadalian pagdating sa love life, especially for some of you I see tension kasi. Sana mabangat niyo yung maturity na kailangan may pagbabago na, no? Itong sana mga pagbabago na ito, changes, transitions, transformation, ay sa mas may kalma, mas may kapayapaan para sa bawat isa. Sa true. Okay? But hopefully, nakakita naman ako ng pag-asa dito, pero sabi ko nga, para sa ilan Aries, na merong pinagdadaanan or pwedeng pagdaanan sa relasyon in the next 2 years, walang perfect relationship, pero kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, mapag-isip-isip. Yes po, kasi si Three of Swords umangat no? Hindi kailangan laliman, ito yung tension lang naman. Kung hindi man third party, third wheel, walang magpumagitna, yung misunderstanding, okay, sa relationship. Possible na umangat. Pero hindi nyo kailangan agad-agad pasugod. Huwag pasugod, Aries. Take it easy. Kasi hindi mariresolve yung problema kung pangungunahan kayo ng emosyon or init ng ulo. Alam nyo, note to self kay Moonchild yan. Note to self. Pero, take it easy, pag-iisipan sa bawat hakbang desisyon na pwede nyong gawin, especially sa ilang laban na to sa relasyon. Pag-iisipan muna po. Huwag kayo padalos-dalos. Maring may ilang unexpected kasi na higit kayong magkaroon ng so reversal tayo. Reversal naman tayo. Pwedeng kayo to or someone sa inyong buhay ay maaring maging diretso, straightforward na makapanakit po ito. Okay, Ace of Swords, Three of Swords, Six of Cups, connected actually sa ilang galawan ngayon, astrologically, mai-apply ko to si Uranus. Nasa inyo ngayon 3rd house. Uranus is a planet of distractions. May ilang challenges din, yes. Bugso ng damdamin, especially pagdating sa communication. Maaring may mga ganapan dyan na mawalan kayo ng control kung paano pangahawakan ito. Kasi higit kayong magiging totoo na ang ganda, magpapakatotoo lang kayo. Pero guys, dapat dito kayo sa balanse, Sabi nga nila ang mga bagay-bagay ay may dadaan naman sa mabuting usapan. Again, pwede po yung komunikta sa inyong lover, partnership, relationship, or connected po si third house sa inyong mga relatives, siblings, your cousins, if ever, meron. Pagdating sa neighborhood, baka may tension ako nakikita, guys. So, take it easy, May challenge ako nakikita sa part na yan. Kahit over the net, Aries energy, okay lang naman na maging palaban tayo. Pero dapat daw po ay nasa balanse ito ng walang pagkalabis or pagkakulang. Kasi baka, hopefully, hindi na to something, yung tension na nakikita natin, hindi na something maging conflict or malalim pa or mapunta pa sa legal. Yes, guys. Hindi isang legal advisor si Moonshot, but I see something ganun. Meron ako nakikitang pagbibigay diin dito. Lalo pa kung pangungunahan kayo ng imbalances when it comes to your communicating skills. Guys, Aries, paano kayo magpapaangat ng inyong nararamdaman, boses po, or pagpapahayag. Kahit social media over the net, take it easy. In the next coming months, huwag padalos-dalos, Ma-add ko lang yun. Marahil kailangan ko mabanggit yun sa inyo. More on self-care, self-love, Aries. Kung may mga pinagdadaanan talaga sa relasyon na hindi madali, kung merong nagkasala or merong may sala, ayan. Again, lilipas yan. In the next 2 years, meron ng kaalwanan. Mas mararamdaman nyo yung tatag nyo na, ay teka, kinaya ko, nalagpasan ko, mas malakas na ako. Mas better version, wiser 2.0 na mga Aries ang aangat. Okay, for some of you, dito na tayo sa ilang winnings, guys. Tapos na tayo sa challenges.
So, winnings, alam ko diretso ata yung mga messages ko. Just only take what resonate po. Hindi nyo kailangan laliman or ano pa man, maging sino ka pa man, gabay lamang po ito. Okay? Aries energy, patuloy na magiging busy ang susunod na ano na to. Yugto na ito ng inyong buhay kasi meron kayong paglalaban. Again, part nun yung challenges na hindi madali. Pero, ang kagandahan, of course, ang ano dito, yung winnings, ay yung blessing. Blessing of ano, Moonchild. Blessing of work. Guys, I see na meron at meron kayong mapagkukunan. Saan ba tayo kumukuha para makapagbigay, makapag-invest ng energy sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo, sa iyong sarili. Kung paano ka higit na pwede pang, alam mo yun, something recognition naman or appreciation pagdating sa iyong sarili. Patuloy pong andito yung productivity. Merong pagka-busy, yes. May pagkapagod din, yes. Pero at least may blessing of work. Okay? Tuloy-tuloy lang po. Merong biyaya. Hindi ka mawawalan. Or, na-mention ko na yung pagkapagod, guys. But the strength card ay narito, maybe a reminder na lalakas naman kayo. Andito, ano man ang ihain sa inyo ang universe, meron kayong lakas para magampanan ito. Pero tayo ay napapagod din. Ace of Cups, Ace of Swords, pahinga rin daw po pag may time. Or mabibigyan kayo ng pagkakataon para makapagpahinga. Dalawa lang yan, so blessing yun. Tama, blessing naman yun, totoo. Maring merong bakasyon or travel for pleasure ito. Yes, claim na natin yan para makahinga sa ilang laban na ito ng buhay. Ito ay feel na pwedeng kung saan naman kasing umangat sa inyo sa mga susunod na yugto na ito, Aries, ha? Para makahinga sa ilang laban na hindi kagaanan. Okay, other messages, the Strength card, the Six of Cups, meron din the Death card, something renewal yung energy or rebirth. Hindi isang medical advisor si Moonchild again, pero magandang pagkakataon ito. Physically, mentally, emotionally. Kung nanaisin nyo lang naman, best time ito ha, next coming months to consult someone professional pagdating sa inyong mga health, especially kung meron kayong pinagdadaanan talaga emotionally, physically. Huwag niyong babaliwalain. Kasi, sabi ko nga, mas magiging malakas kayo, guys. Kung higit yung pagtutuunan din ng inyong mga sarili. Saturn right now nasa inyong mga sign, sa inyong mismong sign. Higit kayong tumitibay, dinidisiplina kayo ng buhay, at pinapalakas. Pero minsan, yung lakas na yan, hindi na to hinihintay pa sa taas. Binibigay na natin to sa ating mga sarili. Okay, best time to consult someone professional, ano man ang pinagdadaanan nyo, health-wise, huwag niyong babaliwalain. Na-mention ko, ibabanggitin ko kasi yung rebirth or merong birth. For some of you, Aries, si Jupiter kasi, nakita ko yung energy ni Leo. Jupiter will enter Leo second half of 2026 until next year yan. Regardless sa aking na-mention na sign, Leo is in the 5th house of children, pregnancy. Maaring ito yung blessing din. For some of you, maaring merong magbuntis. So, reversal tayo ha. Kung hindi to sa inyo mismo, sa inyong partner, or one of your family members po. Maaring merong baby blessing sa family. Or kung meron na kayong anak, para sa ilan Aries, maaring yan din. Isa sa challenge, yes. Patuloy na nagiging challenging, especially kung kayo na mismo yung umaangat na independence, strong independent woman. Ano pa man kayo, sa yung katayuan nyo bilang isang magulang, okay, pero higit kayong tumatatag sa part na yan or may something good news pagdating sa mga bata. Yes, i-claim natin yan ha. Or meron kayong kailangang i-priority, higit kayong kakailanganin at kailangan ng inyong mga extra TLC, tender loving and care, pagdating sa mga bata. Ganon yung enerhiya po. Napakalawak at ang haba na rin ng inyong mga ang daming messages, no? So, tayo po ay general reading, Aries, ha? Just only take what resonate. Patuloy na may ilang changes, sabay kayo dito, ano man ang pagdaanan nyo, guys. Huwag kayong ma-stuck, okay? Laksan ng kalooban. It's okay to pause, pahinga pag may time,
pahinga, itulog, tapos bukas laban ulit tayo. Again, itong obligations, yung mga ganap, yung hindi madadali, especially, may something ganda dyan guys. Hindi nyo pa man ma-realize ngayon agad-agad. Once na umalis na si Saturn sa inyong mga sign, 2028 until 2028 to guys, mas maalwan na, mas marireceive nyo na yung liwanag, mas makakakita na kayo ng clarity, ng awareness, yung comfort, security sa buhay. At mapapaangat nyo na, ay wow, oo, nagampanan ko, kinaya ko, this is something rewarding sa feeling ang parating guys. Kasi nga nagsikap kayo, nanlaban kayo. Pero mai-add ko rin sa inyo, no, choose your battles wisely. Aries, huwag kayong pasugod. Take it easy. Nakikita ko ang pagiging palaban na inyong mga ganapan ngayon. Pero wala na kayong dapat patunayan pa sa ibang tao or ano paman. Wala kayong dapat kalaban kundi ang sarili. Maaari kasi ang ilan ay maging competitive po yung energy, pwedeng ganito ay kusang umangat, pero take it easy, again, wala kayong dapat patunayan sa iba. Pero maging better kayo kung ano yung ganapan nyo, kung ano yung ganapan nyo nitong mga nakalipas. Kaya pa ba, Moonshag? Sandali, ang haba ng Aries ha. Maging better, wiser kayo sa bawat action decisions. Huwag magmamadali, kasi sa pagmamadali ay may tendency na matisod, okay? I mean, kasi may pagka-impulsive minsan, actually sa ilang baraha, may pagkainip, on fire, pero take it easy. Ang mga bagay ay dinadama, pinag-aaralan hanggat kaya. Huwag magpapatalo sa anumang bugso ng damdamin or negativity. Laban lang, tulay lang. Alam ko may hugot yung ilang messages para sa inyo. 2026 to 2028 itong reading na ating kinaharap. Mensaheng gabay lamang po, Aries.